My brothers and sisters, good afternoon. May mga tao na paligoy-ligoy bago nila masabi ang gusto nilang sabihin. Tama ba? Pero mayroon din namang mga tao na tapatang sinasabi ang gusto nilang sabihin. Talagang agad-agad, no? Diretso. Ganyan ang ating Panginoon sa Ebanghelyo sa araw na ito kung kailan ay ating ginugunita si San Jeronimo o si Saint Jerome. Mayroong kasing tatlong nais sumunod sa ating Panginoon. At hindi na nagpaligoy-ligoy ang ating Panginoon, kundi tapatan niyang sinabi ang gusto niyang sabihin sa tatlong ito na gustong sumunod sa Kanya. Sa una, tinapat niya na sa pagsunod sa Kanya, huwag siyang umasa ng kaginhawahan, ng convenience, ng comfort. Asahan ang hirap at sakit. Kung kayo ay ganyan sasabihan mo, tutuloy pa ba kayo? Siguro hindi na tayo tutuloy. Hirap naman yan. No? Pero yan ang sabi, diretsa. No? Straightforward. The Lord said, when you follow me, it is not a life of convenience and comfort. It is a life, a hard life. Kaya sabi niya, foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head. So mabuti pa ito mga asong gubat, may mga lungga, at ang mga ibon ay may mga pugad kung saan sila nauuwian. Pero ako at yung mga nais sumunod sa akin ay maaring walang uuwian. So sa ikalawa, na nais sumunod sa Kanya, tinapat niya na kapag sumunod siya, ang lahat ay iiwanan na. Hindi pwede magsabi, teka muna. Talagang agad-agad, iwanan mo ang lahat. No? Kaya ang sabi nga niya, Lord, let me go first and bury my father. O anong sabi ni Lord? Let the dead bury their dead. And you, agad-agad, go and proclaim the kingdom of God. So kapag sumunod tayo kay Lord, hindi pwedeng teka muna, no? Gaya nga si Mateo, nung sinabi ni Lord sa kanya, follow me, agad-agad iniwan ni Mateo ang kanyang custom post at sumunod kay Lord. At sa pangatlo, sinabi niya na kapag tinapat niya na kapag gusto niyang sumunod sa Panginoon o sa Kanya, ay hindi na tayo dapat lumingon sa ating pinanggalingan. Although sinasabi natin ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Pero kay Lord parang hindi yon. Kapag sa pagsunod sa Panginoon, hindi na tayo dapat lilingon pa doon sa ating pinanggalingan. And usually, ito yung ating pamilya. Kaya sabi niya, I will follow you, Lord, but first let me say farewell to my family at home.
So anong sagot ni Lord? Kapag nilagay mo na ang iyong kamay sa araro at lumingon ka, ano mangyayari doon sa araro mo? Pag-aararo mo, magbabalugtot. No? So kung ganyan ang pagsunod mo sa akin, maging balugtot ka na alagad. So si San Jeronimo, Saint Jerome, that we remember today, ay masasabi natin itong tatlo ay kanyang sinunod. Yung una, na ang pagsunod kay Kristo ay hindi buhay na maginhawa, kundi mahirap, ay alam na niya ito. Kaya nung nasa Roma pa siya, he was already living an ascetical life. Alam naman ninyong ascetical life, a life of you deprive yourself of all the comforts as a following of the suffering of our Lord. At noong siya ay pumunta sa Bethlehem para pag-aralan ang lingwaheng Hebrew, nabuhay siyang isang hermit. Abay, mahirap ang buhay ng hermit. Tapos, ang pag-aaral ng Hebrew, napakahirap nito. Pero tiniis niya ang hirap para maging dalubhasa sa ganitong lingwahe at mas lalong maiintindihan ang Biblia. So yan, no? Sinunod ni San Jeronimo ang sinabi ng ating Panginoon dito sa Ebanghelyo. Pangalawa, nung tapos na niya ang pag-aaral ng Hebrew, bumalik na siya sa Roma. Abay, agad-agad, binigyan siya ng assignment. Siguro marami pa siya sanang gagawin, no? Pero agad-agad, pagod pa nga siya, no? Agad-agad, binigyan siya ng Santo Papa na si Pope Damasus noon ng napakalaking assignment na i-translate niya ang Biblia sa Latin. Bakit mo, dami-daming libro yon ng Biblia. Pero hindi niya teka muna, magpapahinga pa ako may marami pa akong gawin Hindi. Ginawa niya. At natapos niya. At yung kanyang translation, Latin translation, ay naging official text ng simbahan. At yung pangatlo, dahil nailagay na nga niya ang kanyang kamay sa Biblia, alam niyo, bumalik pa siya sa Bethlehem para lalong magpadalubhasa sa Biblia. At nagkaroon siya ng mga maraming libro na komentaryo sa Biblia. At sinagot niya ang mga maraming tanong tungkol sa Biblia na ipinadala sa kanya. So yan si San Jeronimo. Sana tayo maging katulad niya na handang sumunod sa ating Panginoon kahit mahirap, na tayo agad-agad gawin ang dapat nating gawin bilang tagasunod ni Kristo. At kapag tayo naging tagasunod na ni Kristo, dapat tuloy-tuloy na po tayo. At tulad niya, tayo ay magiging tunay na mga alagad ng Panginoon.